Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon, kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. "Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito, at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Kung narinig po natin yung ating ebanghelyo na nakaraang linggo, ito'y tungkol sa kapayapaan, no? Na iniiwan ng Diyos sa atin. Binibigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Maganda po pagka dumadalo po tayo sa misa pagdating ng peace be with you. Let us really mean it. Tingnan nyo, pinapamana pa rin sa atin ng ating Panginoon ang kanyang kapayapaan. Ano ang nagagawa kasi ng tunay na kapayapaan na nanggagaling na kay Kristo? Hindi po ito yung kapayapaan na, umiwas ka sa gulo, no? Hayaan mo na sila dyan. Natatakot kasi ako na ganyan, no? Papasok tayo dyan at mananagot tayo. Baka madali pa tayo, kaya wala na tayong pakialam. So, hindi po ganun ang tunay na ibig sabihin ng kapayapaan. Ang tunay na puno at dulo ng kapayapaan ay batay sa pag-ibig ng Diyos. Sobra at nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. No? Kung babasahin natin, ito'y memorize na rin po natin. Sabi, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, may have eternal life." Itong pag-ibig na ito ang batayan ng tunay na kapayapaan, sapagkat nakaugat na itong pag-ibig na ito sa Diyos na namatay at muling nabuhay. Ang kanyang pag-ibig, yun lang ang magtatagal. Sabi nga sa mga pelikula, love conquers all. Pag nanonood tayo ng sine, tinitingnan natin yung triumph ng pag-ibig na iyan. Hindi lang yan pelikula, kundi tunay na buhay. Pwede tayong gumalaw, no, sa buhay na ito at magkakaroon ng pag-asa sa ating puso kasi magwawagi yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, no? Ikalawa, ang pag-ibig na ito ay tunay na nakapagliligtas. Hindi po ito nagkokondena ng daigdig, kundi nagliligtas. Nagliligtas ng lahat ng tao. Tingnan nyo, pagdating sa dulo, meron nga yung judgment na nanggagaling din sa Diyos. Pero kung titingnan natin, itong judgment na ito ay batay sa kanyang pag-ibig. Nakikita po ba natin yon? Na yon, yung buong buhay natin, talagang tinamnan niya ng pag-ibig, binuhusan niya ng pag-ibig. Hindi lang natin maintindihan kung bakit ganon na binuhusan na tayo ng pag-ibig kung ano-ano pa po yung ating pinapansin. Kaya wala po talagang, kahit Diyos siguro wala po magawa sa atin, kundi parusahan na po tayo sa katigasan ng ating ulo. Pero simula't simula pa hanggang sa dulo at ngayon, magpahanggang ngayon, nais talaga tayong iligtas ng Diyos kasi tayo ay mahal na mahal niya. Kaya kung merong parating pagkakataon, papatawarin tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. At ikatlo, itong pag-ibig na ito ay susi ng tunay nating buhay. Yung pang-araw-araw na buhay, pwede natin maging gabay ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y kaakibat ng katotohanan. Sabi, the truth shall set us free. Saan ba natin binabata yung ating katotohanan? Kayamanan natin? O yung ating sinasabing kalayaan natin? Pero kapag kumapit tayo dito, the more we are enslaved to these things, money, luho, kapangyarihan, sarili natin, hindi po yan ang katotohanan. Yan po ay napakalaking kasinungalingan kung akala natin ito ang susi ng tunay na buhay. Pero para malaman natin susi ng tunay na buhay, kailangan kumapit tayo sa kung ano ang tunay. The truth shall set us free. At ang katotohanan yan ay walang iba kundi ang pagkapit natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, nawa magsimula tayong maglakad, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lang sa basta nakikita natin. Sa Ingles, walk by faith, not by sight. At kung maglalakad tayo sa pananampalataya, nasa sa puso na natin to, gawin nating batayan ang hinahanap natin pag-ugnay ng puso natin at puso ni Jesus. Wala nang katalo-talo dito. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpakailanman at tayo rin ay hahantong sa buhay na walang hanggan. O Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na pinamalas mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sino pa ba naman kami kundi mga tao lamang na gawa sa lupa? Pero inuulanan niyo kami araw-araw ng inyong pag-ibig. At ito'y sapat na upang kami maligtas kami sa aming pang-araw na
araw na buhay hanggang sa makaakyat po kami sa inyong kaharian. Gabayan niyo po kami araw-araw. Nawa ang gabay naman namin sa pagdedesisyon namin at pagsasabuhay ay walang iba kundi ang inyong pag-ibig. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.